Nagsagawa ng pamamahagi ng tupad o tulong panghanap buhay sa ating displaced, disadvantaged worker ang pamunuan ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Pag-asa Gym, San Jose City, Nueva Ecija nitong Martes, June 11, 2024. Ganap na alas 8:30 ng umaga ng umpisahan at pangunahan ni Senator Francis Tolentino ang nasabing pagpamamahagi mula sa 177 individual na tumanggap ng tig 5,000 pesos na halaga o tulong pinansyal para sa mga mahihirap nating kababayan. Lubos naman ang pasasalamat ni Benjamin Abalos, 51 anyos, residente ng barangay Villa Floresta, San Jose City. Ayon dito, malaking tulong umano sa nilang pamilya ang ganitong programa dahil napabilang umano ito sa mga nabigyan ng pagkakataon para kumita ng nabanggit na halaga sa loob lamang ng 10 araw na paglilinis ng kanilang barangay. Nagtungo rin si Senator Tolentino sa Pag-asa Gym, Science City of Muñoz, Angat Municipal Gym, Angat Bulacan at Malolo City, Bulacan Evacuation Center upang maghatid pa rin para sa ating mga kababayan ng programang tupad. Samantala, sinusuportahan nito ang pagpasa ng ROTC Law sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Habang patuloy na umiigting ang tensyon sa West Philippine Sea, tiwala ang bagong Majority Floor Leader ng Senado na si Francis Tolentino na malapit ng maisabatas ang kanyang panukalang batas naglalayong buhayin ang Reserve Officers Training Corps o ROTC para sa mga estudyanteng Pilipino. Sa kanyang talumpati sa ROTC Games, Visayas Leg na ginanap sa Bacolod City, huling iginiit ni Tolentino, isang Brigadier General sa Military Reservists, ang programa ng ROTC ay maaaring maglingkod ng malaki sa pambansang programa ng depensa ng bansa habang nagkakaloob ng malalim na pagkamakabayan, nasyonalismo at disiplina sa mga kabataan. Ang ROTC ay isang epektibong paraan upang maisulong ang pagtutulungan, disiplina, pagkamakabayan, mga makapangyarihang kasangkapan na maaaring maglinang ng mga produktibong mamamayan at mga hinaharap na leader ng ating bansa. Paliwanag pa ni Tolentino. Ang Senate Bill 1565 ni Tolentino ay naglalayong magtatag ng mandatoryong 2 taong basic military and police training program para sa mga estudyante sa kolehiyo. Mga exempted sa panukala ni Tolentino ay ang mga varsity players, mga individual na tinuturing na pisikal o psikolohikal na hindi angkop ng mga tipikadong military o police medical officers, pati na ang mga itinuturing na exempted pagsasanay ng Defense Department o ng Department of Interior and Local Government. Ang panukala ni Tolentino ay tahasang nagbabawal sa mga gawain tulad ng emotional maltreatment, psikolohikal at verbal na pang-aabuso, panunuhol at hazing. Mga estudyanteng pipiling hindi sumali sa programa ay hindi makakapagtapos. Simula ang ROTC sa Pilipinas noong 1912. Ito ay tinanggal noong 2002 matapos na maisabatas ang Republic Act 9163 o ang National Service Training Program Act o NSTP ng 2001 bilang tugon sa panawagang baguhin ang programa ng ROTC. Nagsimula ang ROTC Games noong December 2022 sa suporta ng AFP, CHED at iba pang mga kaugnay na institusyon ng gobyerno. Si Tolentino ang honorary chairman ng ROTC Games. Para sa Balitang Nueva Ecija, Elson Vallo nag-uulat sa DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.